In this video, update lang tayo sa galaw ng market. Donald Trump balik na nga sa pagiging presidente ng Amerika at alamin natin ang positive impact nito sa cryptocurrency market, hindi lang sa price kundi sa buong industriya. I-check natin ng konti yung price action ni BTC at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Update lang muna tayo sa mga nagka-copy trade sa BingX. Again, ang ginagamit ko na bot dito sa ngayon ay yung supply and demand order flow. Pang trading range lang yon. Medyo nagte-trend yung market ngayon at hindi siya magwo-work ng maganda sa ganitong environment. At dahil na-monitor ko naman siya, kaya pinost ko na yon bago pa mag-rally. Dito pa lang nag-post na ako kaya halos wala kayong trade ng 2 araw. Iniwas ko kayo sa sakuna na normal naman talaga and you should expect a loss trade. Medyo nabantayan ko lang kasi. Katulad nito, nag-buy siya, nag-exit for a loss trade, then nag-short siya dito. Dahil kabisado ko ang galaw ng market, hindi natin kinuha yan. Kasi kung pinabayaan ko lang yan, malamang na-stop out na kayo or na-liquidate yung isolated position nyo kung naka-isolate kayo. At yung last win trade natin, nag-freestyle trading lang ako dyan na dapat hindi ko ginagawa. Anyway, naka-low budget trading setup ang bot na ito, so don't expect big return. Kung gusto nyo lakihan ang position size, dahil malaki ang capital nyo, per order ang pipiliin nyo dito para malaki ang profit. Okay? However, hindi tayo puro panalo dito. This bot will give you losses as well. Sa mga gustong mag-follow, i-search nyo lang sa BingX si CryptoDime at ang i-follow nyo ay itong perpetual futures kasi hindi tayo nagtitrade sa standard futures. Meron tayong link sa description. Balik tayo sa topic natin. So nanalo na nga si Trump, ang pinaniniwalaan natin na pro-crypto. So ito yung mga posibleng gawin niya na may magandang impact sa crypto market. Una is yung emphasis on deregulation and free market principle. Sa previous Trump administration kasi was all about deregulation. Ibig sabihin yung pagbabawas ng mga regulation na kailangan sundin ng mga companies. Ang idea sa approach na ito ay para mas mapabilis sa mga businesses ang pag-ooperate na magre-resulta sa economic growth. Ito ang isa sa challenges ng mga crypto companies, yung mga legal and regulatory rules na napaka-komplikado at expensive. For example, each transaction, token, and crypto exchange might be subject to specific rules. At yung company ay mag-uubos ng oras at pera para sundin ang mga ito. Sa proseso ng deregulation, babawasan yan at pasisimplihin ang kailangan sundin ng mga company. At ang mga crypto startup ay makakapag-focus sa innovation, creating new products, and improving services instead of handling legal issues. So kung less ang regulation, yung mga bago at maliliit na company ay dadami, lalago ang competition na beneficial para sa mga customer, etc. Pangalawa, yung favorable tax policies for crypto investment. Sa panahon ni Trump, posibleng magkaroon ng tax reform dahilan para ang pag-i-invest sa crypto ay maging mas appealing sa mga investors. Katulad ng babawasan yung capital gain tax. Yung tax incentives for innovation, kapag nag-implement ang government ng tax credits for research and development in blockchain technology, magdudulot yon ng technological advancement na magre-resulta sa US na maging leader ng field. Pangatlo, yung encouraging institutional and corporation adoption. Si Trump kasi ang background niya ay sa business. Kaya ang policies niya is pro-corporate na mag-encourage naman sa mga large companies na i-embrace ang cryptocurrency. Posibleng mag-offer sila dito ng corporate tax incentives sa mga companies na mag-a-adapt ng blockchain technology na magiging dahilan para mag-accelerate yung adoption dito. At syempre, yung positive signal nito sa market. Kasi if a president of a United States endorse cryptocurrency, magbuboost yon sa market confidence na makakahatak naman sa mga conservative investors na previously hesitant. Pang-apat, it could stimulate economic growth through innovation. So kung ang administration ni Trump ipaprioritize ang innovation and recognize the potential of blockchain technology, magdadrive yon sa economic growth. Kasi kung hindi na nga ganun kahigpit ang regulation sa crypto, then dadami ang mga startup crypto projects, magkakaroon ng small business support at dadami din ang trabaho. Panglima, reassessing regulatory agencies roles. So pwedeng mag-assign si Trump
ng mga crypto-friendly official sa mga agencies tulad ng Security and Exchange Commission, SEC. So kung ang mga maa-appoint ay mga crypto-savvy official, mga tao na may sapat na pangunawa sa blockchain technology, then magiging daan ito para mas mapaganda ang regulation na maipataw sa cryptocurrency market. Isa pa, mas magkakaroon ng kaliwanagan sa pinagtatalunan na security tokens and utility tokens, clarifying legal definition kung ano ba talaga ang agencies na nakakasakop dito. At pwede din sila mag-create dito ng specialized regulatory bodies, isang ahensya na dedicated to overseeing digital assets na magpo-provide ng focused and knowledgeable oversight. Ilan lang yan sa mga posibleng mangyari sa administrasyon ni Trump. Pero ang hinihintay natin dito ay yung possible impact nito sa price action ni BTC at ng kabuuang crypto market. At dahil nga pro-crypto ang nanalo na presidente, ganoon na din ang iba pang kasama nito sa Republicans, this could lead to a positive market sentiment sa industry, hindi lang naman sa crypto. Kaya nga kung mapapansin nyo kahapon, maganda yung reaksyon ng iba't ibang risk assets, stocks, index, etc. Si BTC nag all-time high, naabot yung 76,000 price level. Ito yung short-term impact. Pero yung long-term impact na pagkakapanalo ni Trump, ang kailangan nyo abangan. Ang narrative na ito ang posibleng tumupad sa prediction natin na maabot ni BTC ang 150,000 to 200,000 price level this bull market. At yung interest rate naman patuloy yan ibababa kasi hindi ka makakapag-boost ng economy kung mataas ang interest rate. So kailangan nila ibaba yan. Kapag ganon, more liquidity is coming sa crypto industry and the bull market will continue. However, we have to keep in mind kahit gaano pa kalayo or kataas ang takbuhin ng price ni BTC or ng mga altcoins na meron tayo, darating ang time magkakaroon ng reversal. And we have to be aware of that kasi sabi ko nga sa inyo dati pa, kapag binalo tayo ng euphoria, iisipin natin it will continue to rise forever at hindi na tayo makakapag-take profit. At kung titingnan natin yung daily price action ni BTC, meron tayong large green candle dito. Nabasag na itong ilang buwan na sideways movement and based on history kapag nangyari yan, the probability of uptrend is higher. Sa previous analysis natin, sinabi ko naman sa inyo na hanggat hindi nababasag itong higher low natin, we are bullish. Bull mode tayo. Although nag-retrace pero nanatili pa din sa trend. Hindi umabot dito, then nanalo si Trump, pump and create another higher high. Again, pwede siyang mag-retrace pero hanggat walang break of invalidation, then we are bullish. Huwag kayo kakabahan sa mga ganitong retracement. Meron tayong tinitingnan na area kung kailan tayo magiging neutral, bearish, and bullish by just analyzing the daily time frame. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.